ano ba nangyayari dyan sa baha? O ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Alam mo yung PhilHealth issue, matindi na yun, ha? Pero, wala ka naririnig sa presidente. O sino magko-command? Hindi ba tayo ay presidential-centric form of government na lahat nakaatang sa Pangulo ang decision-making? Abay, tahimik siya doon sa PhilHealth. Tahimik siya dyan sa flood control. Nagkabali-baliktad na. Oh, and, I want to address Senate President Chis Escudero na sinabi niyang wala daw flood control. Ay, tingnan ho nyo, 2003 pa ho yung flood control eh. 2003 pa yan. Ang dami ring may ADB, may World Bank, may AIIC na mga loans na ating pinipirmahan para lang mapaayos ang ating flood control. Ngayon, kung sasabihin ni Senate President na hindi, wala nga plano eh. So, ang tanong ko sa kanila, ba't yung pinupondohan? Diba? Ba't pinupondohan sa GAA kung walang plano? Ano yan? Drawing lang? So, alam mo, itong mga ganito, nabudol na tayo. Huwag ho tayo magpabudol. At kumansya rin na lang dun sa NCR. Pag kinumbine mo yung NCR budget at saka yung DPWH budget para sa flood control, hindi mo naman pwede ang sisi nasa executive lang eh. Ang sisi nandun rin sa mga miyembro. Alam nila yan kung bakit bumaha, kung bakit yung 5,500 na claim ng Pangulo ay hindi pala totoo. Diba? Kaya nga isang manna from heaven. Hindi natin gustong magkaroon ng typhoon, pero pinakita ng Karina, oy, ano yan? I mean, the timing. Kaya nga sabi ko, may Diyos talaga. Kasi the timing was, pero mo namang immediately after mong i-claim na 5,500 have been completed, tapos nagpalakpakan yung mga legislators. O ngayon, anong hinihingi nila? I-increase daw pa ang budget. Seriously. Diba kailan titigil yan? Yung sinasabi kasing corruption, dapat yun, pag tinuro ng legislative, yung isang kamay nakaturo sa kanila eh. Hindi lang naman. Kaya pala, that makes sense. Kaya sila tahimik, ano? Kasi doon nangyari yun, di ba? Dapat maraming politicians yan, maraming mga nasa position dyan na yung usual nila ginagawa before. Pag may nangyari, investiga ka agad. Tapos mga ganyan. Pero ngayon, medyo there's silence in the air nung time na yon. Mas umingay pa ngayon nung nagsalita na si VP Sara. Oo. So makikita mo, parang lightning rod si Vice Presidente. Magsalita siya on any given issue, whether one word, as in designated survivor or House of Cards, or yung mahaba na 4 na pahina, makikita mo yung reaction ng tao. Unahin ko lang muna itong August 9 na pahayag ng Pangulo kasi napakalaman nito eh. Dito ako na-struck sa panghuli ng mga linya. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Parang ito, mga sangay ng ating pamahalaan. Pero ano bang masasabi mo dito, Mamalu, sa naging recent pahayag ni VP Sara? Alam mo, Admar, itong mga pahayag na ginawa niya, clearly kinokontrast niya ang klaseng liderato na dapat meron ang bansa natin, no? Yung reference niya sa cash, cocaine, at saka ano yung isang C? Champagne. Champagne, okay. Yung cash, budget. Cocaine, in reference to si Pangulo. Dahil dalawa ng pahayag na ginagamit niya yan, yung cocaine at saka cocaine video. So, kung babasahin mo yan, pag dineconstruct mo yung pahayag niya, naniniwala siya dun sa video. Okay? Dahil ginagamit nga niya. Tapos yung champagne, well, alam mo naman, ang champagne is elitista yan. Ang ordinaryong tao, gin bilog lang, di ba? So, by using champagne, parang sinasabi niya na ito ngayon yung naghaharing uri sa atin.
At the same time, siguro yung reference dun sa champagne, nakita naman ng lahat ng taong bayan dahil yun vin d'honor na ginawa ni First Lady. So, sa tingin ko, kino-contrast niya at nagiging direct na siya sa mga issues na ating nakikita. Parati niyang sinabi diyan na ginagamit niya yung kanyang posisyon, resources at platform para mapakinig ang mga hinaing ng mga Pilipino. So bilang pangalawang Pangulo, meron naman siyang karapatan na ganon. Pero ang nangyayari, bakit ang nangyayari, ma'am? Kasi nga, sinasabi nga niya, bilang isang Pilipino, nire-represent na niya yung kanyang sarili para maging boses, no, ng taong bayan. Kasi nga, konting salita na nga lang niya, naririnig agad yung kanyang, so kumbaga effective siya bilang tagapagsalita ng taong bayan. Pero nangyayari ngayon, imbis na yung mensahe, yung pagtuunan ng pansin, lalo na ng national government, ang pinupuna, yung mismong nagdala ng mensahe. Natural lang yun kasi hindi nila gusto siya Hindi gusto si Vice Presidente. Makikita mo naman kaagad ang reaksyon ng mga kongresista, whether sa House or Senate, may reaction kaagad. So makikita mo na pagiging tagapagsalita ng hinaing ng tao, very effective siya doon. Kasi may reaction Hindi lang yung reaction na maayos pero reaksyon na pambabastos. Na doon makikita mo yung lakas ng isang Duterte na immediately nakukuha mo yung reaksyon ng mga ito na hindi nagmumuni-muni, hindi nag-iisip, hindi tinitingnan saan ba tayo nagkamali. Pero para lamang kumbaga sa game ng dama, maalis mo yung advantage. Clearly, kitang-kita natin whether isang salita ang bitawan ng ating pangalawang Pangulo o isang pahayag na linalabas niya, makikita mo kaagad yung political establishment nagugulat at hindi magkaintindihan paano ba magre-react. At immediately, naandun sila to defend yung Pangulo. Tama naman yung sinabi niya, kung ikaw'y natatamaan, sumasagot. Kung ikaw ay natatamaan, nagbubulong-bulong, at ano bang gagawin natin sa kanya? Wala ko kayong magagawa sa Vice Pangulo dahil may mandato ho yan. At tama lang naman na gamitin niya ang kanyang posisyon para iparinig sa buong taong bayan na ito yung nararamdaman niya ngayon. Pero ang ano din dito, ma'am, ito bang mga ginagawa nila nakakatulong sa kanila? Itong imbes na yung mensahe, yung pagtuunan ng pansin, kasi legit naman talaga yung concern ng taong bayan. Pati na rin nga itong mga retired generals nagbigay na rin ng kanilang mga pahayag ukol dito pagkadismaya, di ba? Lalo na sa usapin ng korupsyon. Kaya ba sila pumipitik sa pangalawang Pangulo kasi natatamaan sila? Oo, definitely, Admar. Tamang-tama. Kumbaga sa kwan parang hinampas mo yung pit ng mga yan at hindi magkaintindihan kung anong gagawin, no? Yung sulat ng generals ng Davao sa nangyayari sa Davao, yung reklamo ng mga generals tungkol sa corruption, hindi nila sinasagot. Pero pag binatawan ni pangalawang ni Vice Presidente yung ganyang issues, nagre-react sila. Hindi sila nagre-react na nasa wastong isip na sinasabi, oo nga, ano ba ang gagawin natin dito? Pero nagre-react sila politically. Meaning, hindi sila magpapatalo pagdating sa politika. Makaisa ka, susundin ka namin at sasabihin namin mali ang ginagawa mo. So makikita mo, hindi constructive naman si Vice Presidente. Di ba inisa-isa niya yung health, yung baha, yung peace and order,
constructive yun. Bakit hindi sila pumukol ng solusyon na constructive? Sila ang nasa poder eh. Tama. Nasa kanila ang budget, nasa kanila ang human resources, 'di ba? Kaya magtataka ka, bakit ganun ang sagot? At ang sa lahat ng ayaw ko, yung sabihin na bakit mo binabato ang Pangulo? Abay, sandali lamang, tayo ba'y royalty? Na walang kahit sino pwedeng pumukol dyan? Hindi ba ang demokrasya is a protection of the minority rights? Which is, yung criticism is minority. Kung ang tingin nila minority yan. Kung ang tingin nila sandali lang, kailangan natin tigilin ito dahil maraming sumasang-ayon sa kanya, ay problema yun. So dapat, ang gawin nyo, ang pagsagot nyo, admit the problems and come up with the solution. Hindi ba dapat yun ang isang rational na pamumuno, ang pamumunong nasa tama ang isip, ang dapat gawin? Tsaka, so ako, opo. Tsaka bakit po, ma'am? Bakit po sinisingil nila si VP Sara, hindi pa naman siya presidente? Less yung kanyang kapangyarihan kumpara sa presidente. Mas may magagawa ang presidente doon sa mga hinaing ng taong bayan kumpara sa opisina niya. Oo. Ako yung sumasang-ayon dyan, no? Pero makikita mo, di ba sinabi niya, kaya lang siya, ginagamit siya ang position, resources, and platform to be the voice to show our government officials how to command. Kasi wala na nagko-command eh. Walang implementation. Itong administrasyon na ito, walang implementation. Lahat, boka lang ng boka, salita lang ng salita. Pero pag diningnan mo sa ground, bakit hindi nararamdaman? Bakit walang nakikitang gumagalaw? So, ito sa kanya, simple, nagbigay lang ng mga suggestion at mga puna niya. Di sana ang dapat ginawa ng Pangulo kung talagang ang intention niya matulungan ang bayan, mag-command siya. O ano ba nangyayari dyan sa baha? O ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Alam mo yung PhilHealth issue, matindi na yun ha. Pero wala ka naririnig sa presidente. Sino magko-command? Hindi ba tayo ay presidential-centric form of government na lahat nakaatang sa Pangulo ang decision-making? Abay, tahimik siya doon sa PhilHealth. Tahimik siya dyan sa flood control. Nagkabali-baliktad na. I want to address Senate President Chis Escudero na sinabi niyang wala daw flood control. Ay, tingnan ho nyo, 2003 pa ho yung flood control eh. 2003 pa yan. Ang dami ring may ADB, may World Bank, may AIIC na mga loans na ating pinipirmahan para lang mapaayos ang ating flood control. Ngayon, kung sasabihin ni Senate President na hindi, wala nga plano eh. So, ang tanong ko sa kanila, ba't yung pinupondohan? Diba? Ba't pinupondohan sa GAA kung walang plano? Ano yan? Drawing lang? So, alam mo, itong mga ganito, nabudol na tayo. Huwag ho tayo magpabudol. At yun nga yung magandang nagagawa ng SMNI kasi na-explain sa taong bayan. Hindi tayo nag-criticize, pero sinasabi natin, sandali lang ho, hindi ba ho dapat ganito? Diba? Iba yung criticize mo directly at iba rin yung sinasabi mong baka ho mali ang interpretasyon nyo ng data. Katulad ng police to population ratio. 1:500. Kaya ba natin yun? That's a question of population ng Pilipino at budget requirement ng PNP. Ngayon, kung kunyari, ang OBP humingi ng budget para sa PNP, tapos, hindi naman napunta sa security. Isang dali lang. Kaya ka nga humingi para sigurado yung mga naka-assign sa iyo ay mabigyan ng karapatang benepisyo. Hindi ba yun questionable? Wala bang right ang Pangulo, ang Vice Pangulo na magtanong? And ang ano dito, nalilihis yung mga issue ngayon, ma'am. Kasi kumbaga, imbis na pagtuunan ng pansin yung mga nabanggit ni VP Sara na hinaing ng taong bayan,
minsan ang naririnig natin na mga balita ngayon hindi na doon hindi na napupukol doon Dito na sa West Philippine Sea, dito na naman sa mga Duterte, yung nagsalita, Babanatan, sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, at iba pa. Wala na tayong, kumbaga, wala nang tumutugon Sabi mo nga, wala na yatang kumukumpas at nagko-command ngayon na mas marami yung tagapagsalita. Alam mo, Admar, ang isang tama ka dyan pag tiningnan mo ang timeline, tuwi na lang may issue sa ekonomiya, may issue dahil sa bagyo, may issue dahil sa peace and order. Hindi ba ang default WPS, SMNI, KOJC? Yun ang default Kaya pag tinitingnan mo sa survey o kaya kahit sa social media listening tool, makikita mo yung hit, yung galit ng tao lumalabas dahil imbis na kino-confront yung problema, dinadivert sa iba. And that has been the communication plan that they have been executing. Kunyari yung si Binibining Binag, may sinagot na sila doon? Wala. Diba wala? So, ikaw, parang pag na-checkmate mo sila, hindi sila sasagot hanggat makakita ng pamamaraan. Ngayon, kung walang pamamaraan, ay di sisiraan mo yung personality, yung character assassination ang tinatawag. Ito ba yung dapat nating galawan na para sa bayan? May problema Ang dami po. Kunyari, ang NCR nasa state of calamity, di ba? Nag-declare ng state of calamity. Ay sino nagtitingin ng presyo ng mga products na dapat yun under price control? Wala na. Parang tapos kailangan lang i-reiterate na under price control pa rin tayo ganun na lamang. I mean, I don't think that is governance. You know? Kaya ako'y nalulungkot dahil hindi ko nakikitaan na dun sa mga basic problems ng hunger, food, inflation, wala namang ginagawa Opo, si Ma'am Pilita. Nila, ayuda. Opo, si Partner Pilita po, mga katanungan po niya. Hello, Miss Malu. Alam mo, binasok ko yun habang nasa screen yung salita ni VP Sara, no? Yun nga, talagang ako rin, nung nabasa ko, cash, cocaine, saka ano yung isa? Champagne. Diba? Talagang tinumbok niya yun diba? Talagang kahit sino naman ng tao, alam na natin ang tinutukoy niya doon. Cash is napakarami. Budget, corruption, under the table, bribery, hindi ba? Tapos pagdating nga dyan, sa sinasabi nga natin cocaine, may malaking issue yung pa isa, no? Napakatagal nang lumabas yung Cathy, no? Cathy name niya, no? Pero para tahimik ang yung mga dating need na konting kending, ay talaga naman pumuputok ang balita agad-agad, ano? Ito yung napakalaki. Bakit parang parang swabing-swabe lang ang pagkakuha nila? Na considering ang nalang pangalan ng sinabi, di ba, Miss Malu? Na sobrang revelation yon. Pero bakit tahimik? Parang hindi katulad doon na Diyos ko, di ba matapilok lang isang tao hanep ang bilis. But now, everybody's quiet. Anong nangyayari? Anong nakikita mo niya bilang political analyst, strategist? What's happening to our media now? Tsaka dagdag ko na rin, Mamalo, tsaka Partner Pilita, nung panahon nung sinasabi nilang EJK, yung si Matobato, yung mga lumabas daw na member ng DDS, binigyan agad ng pansin. Pero ito, bakit hindi? That's what I'm trying to say. For the longest time, ang media at least medyo meron niyang hati yan di ba? Dati ganun pa yan yung merong tahimik to pero ito baba na to. But now it seems like ito na lang ang section nila ba talaga ang naglalabas, ano? But otherwise it's quiet. What does it say, Miss Malu? Well, alam mo, ma'am, yung mainstream media, sa tingin ko yan, talagang hindi poposisyon sa mga issues na ganito. Dahil natatakot sila, dahil nakita mo naman ang kayang gawin. Meaning, in example ng example, ito ang SMNI
May freezing, ano na nga. Aabot na nga sa freezing. Oo, diba? Ngayon lang nangyari yan. Aside from the franchise, if i-freeze mo. Na walang connection doon sa walang connection doon sa krimen mga tsaka individual. kinasuhan. Oo. Yun, medyo... Tapos may isa pa dyang aspeto, yung dating akala mo progresibo na nakakatanggap ng pondo mula sa Estados Unidos, siyempre magto-toe the line sila. Kasi mayroong mga hinihinging pabor. Unang-una yun, nawalan na yung kaso yung isa. Diba? Pangatlo, sa tingin ko, when you, yun nga yung sabi, di ba, madalas sinasabi, when you look at power, when you stare down at power, ito katotohanan yung sinabi ni Miss Binag eh. So, na-shock ang lahat kasi kasamahan nila eh. Diba? For a while. Matuturo eh. Alam mo, yun ang pinakamalupit dyan. Iba yung narinig-rinig mo lang o nakita mo lang ang video, pero iba yung nakaupo ka doon at talagang hindi mo madedenay na nakasama mo. Mahirap. Ano yun? Medyo lakas nung dating nung... Kaya nga ako nagtataka, why is it... Yung mga sinasabi ng mga investigador dyan, di ba marami dyan sa investigative journalism, hindi ba? Parang wala nang walang humuhukay. Samantalang before, konting bagay, hukayan yan. Pati nga love life ng mga politicians before, hinuhukay kahit na personal, ano? And then second, ito pa, hindi ba rin concerning na, kasi yung sinabi ni VP Sara, is regarding nga yung sa baha. Hindi ba? Bakit mas malakas pa ang ingay na naglabasan yung mga ibang nasa posisyon ngayon to parang tirahin yung mensahe ni VP Sara kaysa nung panahon na lumubog ang napakaraming syudad na meron tayo dapat na flood control na tinatawag pero parang wala namang masyadong nagalit tungkol doon ano nangyari, bakit tayo binabaha, walang ganong reaksyon. Pero itong nagsalita si VP Sara, abay mas galit sila na nagsalita regarding that. Alam mo, ang isa pa ma'am dyan sa bahang yan, hindi sila magagalit kasi sila ang parte ng problema eh. Kunyari na lang dun sa NCR, pag kinumbine mo yung NCR budget at saka yung DPWH budget para sa flood control, hindi mo naman pwede ang sisi na sa executive lang eh. Ang sisi nandun rin sa mga miyembro, alam nila yan kung bakit bumaha, kung bakit yung 5,500 na claim ng Pangulo ay hindi pala totoo. Diba? Kaya nga isang manna from heaven, hindi natin gustong magkaroon ng typhoon, pero pinakita ng Karina, oy, ano yan? I mean, the timing. Kaya nga sabi may Diyos talaga. Kasi the timing was, pero mo namang immediately after mong i-claim na 5,500 have been completed, tapos nagpalakpakan yung mga legislators. O ngayon, anong hinihingi nila? I-increase daw pa ang budget. Seriously. Diba kailan titigil yan? Yung sinasabi kasing corruption, dapat yun, pag tinuro ng legislative, yung isang kamay nakaturo sa kanila eh. Hindi lang naman. Kaya pala, that makes sense. Kaya sila tahimik, ano? Kasi doon nangyari yun, di ba? Dapat maraming politicians dyan, maraming mga nasa position dyan na yung usual nila ginagawa before. Pag may nangyari, imbestiga ka agad. Tapos mga ganyan. Pero ngayon, medyo there's silence in the air nung time na yon. Mas umingay pa ngayon nung nagsalita na si VP Sara. Oo. So makikita mo, parang lightning rod si Vice Presidente. Magsalita siya on any given issue, whether one word, as in designated survivor or House of Cards or yung mahaba na 4 na pahina, makikita mo yung reaction ng tao. Hindi sila nagsusuda. Saka di ba sinabi niya, Miss Malua, correct me if I'm wrong, pero pagkaintindi ko, sa sinabi niya ay meron ng pag-aaral, yung pag-usapan natin sa Davao, pag-aaral na ginawa nila ng plano kung papaano. Kasi ang pagpaplano ng ganyan, siguro dapat malaman din ang mga tao. Hindi yan konting panahon lang ang kailangan. Inaaral talaga yan kung papaano. So years yan. Kahit sa Amerika, ganun eh. Ngayon, sinasabi lang niya is, ilang taon na, bakit bawat year, walang nire-release for that? Parang yun yung sinasabi niya dun sa
pag pinag-usapan mo naman yung Davao. Pero ang dating ng sagot ng mga tao is like yung iba, babanatan sa bakit hindi nyo ginawa? Pinag-uusapan nga, yung master plan nga yung master plan ngayon na hanggang ngayon ay walang budget sa administrasyon ito. So parang may twisting din yung pagtira, 'di ba? Oo. Kasi iba yung sinasabi niya eh. Alam mo ma'am, ang isa pang nakakapanglumo sa broadsheets today, may sinasabi 450 projects. NEDA ang nagsasalita. 45. Yeah, that's true. 45 projects NEDA daw. Mismo. 45 yung inalis yung counterpart fund. Inalis yung counterpart fund ang inalis para magkaroon ng unprogram. Na si unprogram naman walang budget kaya kinuha si PhilHealth. Kita mo maling desisyon. Budget yan Maling that is the really yun ang concerning parang naano lang na itong mga tong pinag-uusapan tungkol sa pera ng bansa, na lahat tayo pag pinag-usapan ng pera ng bansa, bawat individual ng Pilipino ay involved dyan. Pero parang hindi yun ang nasasagot na issue. Yun yung hinahanap ng mga tao. Sagutin nyo naman. O ano nangyari? Bakit nga ba pinapasa dyan? O tapos yung mga reasoning din, di ba na binibigay? Minsan yung mga reasons na ganyan kasi, pag nakarinig ng mga tao na hindi naman talaga may kaalamanan sa mga bagay-bagay, talagang parang feeling mo good, parang excuse agad yun. Hindi ba? Parang nasa na yung mga bagay, yung malaliman ba na explanation, bakit nangyari yan? Bakit nyo kinukuha yung budget? Anong nangyari? Bakit kailangan gastusin? Kasi may mga tao, mismo magulat ka, nagsasabing, buti nga hindi ginastos. Hindi parang nakakagulat yung mga ganong reaksyon. Buti nga tinipid. Di ba? Oo. Nagdududa rin ako ngayon. Dati pag nag-file ka ng kaso sa Supreme Court, nakikita mo ang mainstream media nagsusulat. Ngayon, may nagsusulat. Wala, tahimik Ilang kaso na ang na-file sa Supreme Court. Kaya ako, ang panawagan ko rin sa Supreme Court kasi nag-file si Senator Coco dun sa GAA 2024. Sana naman bilisan nila ang kilos. Nag-file ang mga doktor tungkol dyan sa PhilHealth. Sana naman bilisan nila ang pagkilos, hindi yung kikilos sila. Tapos na yung, wala na yung... After the fact. I mean, katulad ng ginawa nila sa DAP at PDAF. Immediately yun, sa kalagitnaan ng desisyon ng budget Kaya nag-adjust lahat. So, dapat yung sistema ng gobyerno natin, kumikilos lahat yung tatlong branches. At talaga nagpapaka-accountable, transparent sa taong bayan. Kasi, alam mo, ang paulit-ulit lang. Kaya nga ako natutuwa at marami ng tao marunong tumingin ng budget. Paulit-ulit yan every year. So, pero kung meron ka lang grupo na tinitingnan at least yung 18 cabinet positions, ay talaga makikita mo ang dumi ng budget. At nagre-resign na nga yung mga ibang ahensya. DTI nag-resign. Kaya nga on punto yung sinabi niya, Prof. Malu, na cash, dapat hindi ma-motivate sa cash, cocaine, and champagne. Pero merong nagsalita itong si Presidente Ferdinand Marcos dahil sabi niya, kasi pag good news, talagang nangunguna siya sa magsasalita. Yung paglago daw ng ekonomiya sa 6.3% talagang buong ipinagmalaki. Pero kung tatanungin mo naman yung taong bayan, same as useless pa rin kasi mataas yung presyo ng mga bilihin. May naririnig tayo, yung mga oligarko, yun lang yung kumikita talaga. Pero itong 6.3%, Mamalu, kung ikukumpara sa panahon ni PRRD after ng pandemya, di hamak na mas mataas pa rin kasi noong tumama ang pandemya, 2020, bumagsak talaga tayo sa 16.9 yung ating economic growth. Pero bumawi tayo way back 2021, second quarter, 12%. After nun, naglalaro na lang sa 7, tapos 7.9, 8.1, 7.5, 7.7, 7.1,
at bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 7.1 tayo. Ngayon lumagapak tayo ng unang bahagi ng 2023, 4.3%, at ngayon 6.3%. Pero yun nga, hindi ramdam ng taong bayan kung merong paglago sa ekonomiya. Alam mo, tama yan, Admar, yung mga datos mo. Coming from COVID, mataas pa rin tayo despite na naitaas natin. Hindi siya naging V-curve or U-curve, no? Naitaas natin. Pero dito ako nanggugulat dahil naitaas nga after the COVID. So ang ine-expect natin, naka-recover na dahil 2 taon na no? Tama. Ang nakikita kong problema dito, they trump their chest on that growth na macroeconomics yan. Sa microeconomics, hindi mo nakikita ang taong bayan. Tama. Pangalawang macroeconomics na barometro dyan, ang balance of payment. Mas malaki ang ini-import natin kaysa sa ini-export natin. So ano ang balance of payment natin? Negative. Diba? Compounded dyan And when you make a claim na tayo ang pinakamataas sa ASEAN, that is not true. It's Vietnam. So, makikita mo na pag good news, tama ka doon, siya ang nagsasabi, pero hindi nila dinadisaggregate. Kasi yung inflation natin is food-led. Meaning, tumataas ang inflation natin dahil sa presyo. Diba? So, pag sinabi mong ang GDP namin 6 point something, at ito ay mataas, oo, natutuwa ka doon. Pero kailangan mong i-breakdown yan para makita ano pa ba ang measurement of growth. Paano mo pa ba makikita ang ordinaryong tao ba reflected yan sa 6.3? I doubt very much kasi makikita mo yung inflation natin hindi controlled. Papasok ang Bangko Sentral para i-control yan, i-map ang excess sa liquidity sa market. So, medyo natutuwa ako dahil naandun yung trajectory, pero mas matutuwa ka dapat kung ang ordinaryong tao nakakabili ng bigas. Diba? Nakakabili ng, sabi nga nila, bigas 29, wala na yon. May nagsabi pa mag-40 daw. Totoo naman, ma'am, na 20 yung sa bigas. Naging 20% ang inflation sa bigas. Ngayon, naging 20. Based sa last na ng PSA, 20% ang inflation ngayon ng bigas. At least, nakuha yung 20. Pero ma'am, siguro bilang panghuli na lang, muli, paalala natin sa taong bayan, na sa dami ng issue na nakaka-relate yung 100 milyon. Kasi minsan, ang napapanood natin, parang hindi kumbaga hindi para sa 100 milyon mahigit na populasyon natin sa bansa ang pinagtutuunan ng pansin. Pag merong mga ganito, biglang lilitaw na naman yung issue doon sa Pogo. Meron na namang nakitang mga kakonsyaba di umano. Kumaga ganyan. Pag merong mga ganitong issue. In fact, din pala si Congressman Rodante Marcoleta nanawagan na rin ng hair follicle test sa Pangulo. Pero sa kabuuan nito, ma'am, pero teka, maisingit ko lang sige. Kasi meron dong sa statement ni VP Sara, kasi yun ang umingay Ano bang masama doon sa sinabi niyang the Filipinos deserve better? Bakit medyo di ba tayo namang lahat gusto natin yon na we deserve better? Bakit parang galit na galit? Yan, di ba parang sinasabi niya, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. So, anong mali sa slogan na yan? Ay, hindi ko nga maintindihan kasi yan, lahat ng bansa yan naman ang ina-aspire. Oo nga. So, lahat sinasabihan, di ba? Everybody deserves better. So, kung magaling ka ngayon, mas better pa. Bakit parang galit na galit? Anong nakita mo doon, Miss Malu? Wala. What's wrong with that? Wala. Parang masagot lang. May masabi lang para hindi sila na-frame. Pero sa totohanan, kahit anong bansa, yan ang gusto ng mga leader nila sa kanilang bansa. Pag tinignan mo yung Ambition 2040, yan rin yan. Di ba? So hindi ko maintindihan naintindihan kaya ninyo ang Ambition 2040 at kayo bumabanat kay Vice Presidente. Ano bang mali na sabihin for the better good?
Oh, di ba dapat sagot mo doon? Yeah, I agree. The people deserve better. Di ba mag-agree ka dapat? Yun Pero, yung ano, pero kasi yun naman agree ang ako goal. na Filipinos don't deserve mga bitter. Marami kasi mga bitter ngayon, ma'am eh. Sobrang galit. Tsaka ganted. So much Ulit vindic, tayo. ano? Yes po, ma'am. Galit. Sa tingin ko, Admar, babalik ulit tayo doon sa ano bang uri meron ng utak ang ating Pangulo? Ito ba ay normal? Kasi ang normal na tao, nakikita niya, oo naman, Vice Presidente naman si Inday, tama naman niyang sabihin na the Filipinos deserve better. Pwede, maganda rin naman na marinig mo yung, I mean, especially Olympic season, di ba? Na the Philippines Deserve the best. Yes. Oo. Yeah, these are things that para kang, alam mo, ang isang role ng pagiging leader, para kang cheerleader Ikaw ang nagkwakwanta, laban tayo, sama-sama tayo. Ngayon, iba naman yung sabihin mong unity is very important, unity should bound us in whatever we do. Kasi pag ikaw nagsabi nun at sinabi niya yan during sa signing ng nasyonalista at Partido Federal, why do you keep using unity when everyone knows that there is no unity? Hindi ba Tsaka parang nagsalita rin kasi si VP Sara, no, ng dapat yung mga sinasabing, yung sasabihin mo, it is done. Ibig sabihin, natapos ko na. Hindi yung parang pine-present mo puro plano. Tas, pero siya, kasi makikita mo that it is done, hindi ba? Leaders should only say one thing. Natapos na po, na-deliver na po. So, yan ang true leadership. tama naman. Oo. Yes, ma'am. Diba? So yan ang true leadership. Hindi ko maintindihan ba't gano'n ang reaction. Kaya uuwi uli ako sa, meron bang impaired judgment ang ating Pangulo? Kasi lahat yan pumapasok sa, I mean, yung revelations ni Miss Bitag, Binag. Binag, Okay. ay napakahalaga sa konteksto na yung realization na ganito pala ang ating Pangulo, ganito pala ang mga nakaupo sa kanyang kabinete, ganito pala ang pamilya, yung ganito, bakit natin hinalal ang ganito? Diba? Alarming din doon yung sinasabing this group can actually destroy you. Tsaka hindi lang Kaya ka nilang ibuli, kaya ka nilang ipitin. Hindi lang kasi si may mga fraud pang pinag-usapan doon. Hindi lang si diba? Ferdinand Marcos yung nabanggit, pamilya na eh. Lahat Pati na. yung anak daw. Hindi, at saka yung immediate circle niya. Oh. So, if the President, has impaired judgment and the immediate circle cannot do otherwise because they also have an impaired view of things, and then when you go home, there's a totally different impairment there. Ano ang ating Pangulo? Di ba? Mapapaisip ka sa gabi na sawan-sawa ka na dito na ang gusto mo lamang maayos na kinabukasan, tapos mamumroblema ka, it will dawn upon you, may role ako sa pagboto dito sa taong ito. Tsaka dapat ma-address kasi, we will be dealing with the investors from other countries. Siyempre, pag ganyang merong nakadikit sa Pangulo, siyempre parang ang hirap namang makipag-deal, tapos yung kausap Kaya mo pala, nga, kaya nga tumpak yung Filipinos, we Filipinos deserve better. Kaysa doon sa lahat tayo babangong muli. Kasi yung sinasabi niyang lahat tayo babangong muli, yung mga bangko natin, sinasabi dito sa unang kalahati ng taon, 190 billion pesos yung kanilang naging profit. Talagang sila yung nakabenepisyo sa sama-sama tayong babangong muli. Yeah. Apparently, Admar, it would appear na after 2 years, there's a great divide. Yung hindi oligarchs, plutocrats versus yung masa. Kasi maganda sana kung para ka sa ligasiya, kung para ka talaga sa ligasiya, yung masa ang inayos mo. Tama, kasi mayaman na yan eh. Oo. Yung iba dyan, mayayaman, hindi na nga namang problema siguro yan sa presyo ng bigas. Baka nga, ex-deal pa nga yung nila. Bigas sila nila. kumikita. Galing pa sa sponsor nila.
Hindi sila mamamblema sa bigas dahil sila mismo ang kumikita, yung mga may-ari, mga businesses na malalaki. Ayun. Siguro, Prof, So, last message niyo na lang sa taong bayan po. Well, maraming salamat sa inyong paanyaya. Sana po tayo continuously na magmatsyag. Gawin po natin ang nararapat ayon sa ating paniniwala at parati po nating isipin na for the better good ng bansa, for the better good ng Filipinos, kailangan na tayong kumilos.